Describe Catherine in 3 words. Magaling, mabait, sweet. Hello kasombreros, bago po ang ating topic, ayan, napapanood niyo po si Sir Alden, napaka-humble. Imagine niyo po, billionaire po yan ha, pero nagsiserve pa ng mga customer or nagtatrabaho pa as McDo crew mga kasombreros sa kanyang McDonald's branch sa Biñan, Laguna. Napaka mga kasombreros, napaka-humble na tao talaga ni Sir Alden. And dito natin makikita na pinagpapala pa siya lalo ni Lord kasi yung humbleness niya ay suot, tingnan yung suot niya, kagaya ng kanyang suot mga kasombreros or kagaya ng damit natin ay sinusuotin niya yung humility. That is why masasabi natin mga kasombreros na his life, his appearances sa camera is not sugar-coated. Kumaga pa, hindi siya tinakpan lang, tinapalan, tapos pag natanggal na ng ulan, natanggal na ng kung ano-ano dyan, ay iba na yung, kumaga pa, timpla, iba na yung kulay ng kanyang ugali mga kasombreros. And nakakahanga at saka namamangha tayo mga kasombreros sa kanyang ugali. Sana po ay maano rin po natin, no, ma-acquire din po natin ang pagiging humble mga kasombreros. And as God also is the perfect example of humbleness mga kasombreros. And then ito no, konting update tayo. Si Ma'am Barbie Forteza, gustong-gusto rin pala nagpahayag siya ng kanyang pagkagusto na makatrabaho sana si Ma'am Catherine. Nako, pag sila na nagsama mga sombreros, maliban sa Catherine syempre at si Sir Alden nasa movie na yan, nako, tsak na tsak ako, talagang hahakot ng maraming awards kasi ang primetime princess ng GMA ay makakasama ang box office queen at saka superstar na si Ma'am Cath mga kasombreros. Ito natin pag-uusapan mga sombreros, jowa reveal, sabi ni Cath kaya Alora mga kasombreros. Natatawa ako dito sa comment section kasi di ba nag-comment si Ma'am Cath na jowa reveal po. Tapos yung reply ni Alora na kanyang best friend mga sombreros ay hard lunch po soon. Sana makapunta ka po, Ma'am Sir. Ma'am Sir ang tawag niya kay Ma'am Cath mga sombreros. Pero ang sabi ng mga netizens, sabi niya, jowa reveal daw, sabi ni Cath kay Alora. Ba't di kaya ikaw mag-jowa reveal, Cath? Excited kaming lahat. Tapos may emoji na parang natatawa mga sombreros. Ang gantong moments mga sombreros na parang kumbaga pa nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema sa buhay na kapag yung mga hinahangaan mga artista, no, kagaya ng Cath din nga ay na nagkakaroon ng life updates at saka yung ginagawa nila ay nakakatawa or nakakakilig or basta lahat ng feelings mga sombreros, huwag lang malungkot at saka dismayado or magagalit tayo mga sombreros. Sin lamang po no, ang ating tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating lighter. Lighter na pansindi at source ng apoy, madaling masunog ang bahay na gawa sa kahoy. Sana'y buhay nating gaya rin sa isang lighter, maging tulong at ilaw tayo sa iba at huwag maging bitter. Mahirap at mainit na nga ang panahon ngayon, maging masipag tayo upang pamilya at sarili sa kadukha ay makaahon. Magsilbi ng halimbawa ang isang lighter, tayo rin ay maging instrument upang mga anak at magulang buhay ay maging better. Upang lahat tayo sa saya at ginhawa, mga kamay ay mapapa-appear. Lighter, bow. At para sa ating word of God mga sombreros ay basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Ang ating title po ay What Drives Your Life? Ano yung kumukontrol? Ano yung nagmamaneho? Ano yung nag-pressure sa iyong buhay? Ecclesiastes 4:4, I observed that the basic motive for success is the driving force of envy and jealousy. Sabi naman ni Thomas Carlyle, sabi niya, the man without a purpose is like a ship without a rudder, a waif, a nothing, a no man. Mga kasombreros, ang drive po, pag titingnan po natin ang dictionary, ay ito po yung pag-guide, no, pag-control or pag-direct. Okay? Kumaga pa, ito yung nagmamotivate sa atin. For example, pag nag-drive tayo ng isang kotse, ng isang ng pako, mga sombreros, no, yung golf ball. So you are guiding the golf ball, the car, yung kung anumang sasakyan dyan, para mapunta doon sa anumang gusto niyang puntahan or kung saan siya mapunta mga sombreros. So the question is, ano yung nagda-drive sa buhay natin?
ano yung kumokontrol sa buhay natin. Sabi ngayon, pwedeng you are driven by a problem, no? Nape-pressure ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa deadline, no? Lalo-lalo po sa deadline, sa mga sa due date natin, mga sunod sa due date natin, pag binabayaran natin mga ilaw, kuryente, internet, no? Tuition fee, ano pa mga kautangan natin dyan sa 5, 6, no? So, maybe yung iba ay driven at saka nakakontrol pa rin ng mga sad memory, yung mga puot natin dati, yung mga takot natin, no? Yung mga unconscious natin na mga paniniwala, no? May mga taong ganoon, mga sombreros, kung kaya minsan sa mga psychologists at saka sa mga psychiatrists, mga sombreros, ang term nito ay nag-hallucinate, no? Parang ganoon, mga sombreros, and medyo delikado po yan. And ang daming circumstances, no? Hundreds of circumstances, mga values, mga emotions sa ating buhay, mga sombreros, na pwedeng kumontrol, pwedeng mag-drive sa atin. And yun nga, isa sa mga common dito talaga, mga sombreros, yung guilt, yung kumaga pa nagigilty ka yung sa nangyari noon at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kumaga pa na-release, mga sombreros, no? Time to release, mga sombreros. And sabi sa verse natin, although this is a negative verse para sa atin, na ang motive daw ng ibang tao para sa success ay yung driving force lamang ng inggit at saka selos. Okay? May tamang inggit, may tamang selos, pero pag ang inggit na yan at saka selos ang magdadrive sa atin habang tayo ay nabubuhay, ay hindi na po tama yun, mga sombreros. Imbis na si Lord ang magdadrive, imbis na si Lord ang kumbaga pa yung motivation natin, yung inspiration natin araw-araw, ay kumbaga pa nababaling doon sa guilt mo or sa jealousy, sa envy, mga sombreros. Kasi si King Solomon na sumulat po nito ay alam na alam niya, no? Marami na siyang experience. Kumbaga pa sa lahat ng mga experienced mga sombreros, King Solomon, who wrote Ecclesiastes and Proverbs, ay kasi hari siya, no? Matalinong hari, and actually the wisest man on the planet ever lived, mga sombreros, si King Solomon. Kung kaya masabi natin na sobrang talino, sobrang yung kanyang kaalaman, mga sombreros, ay nararapat na pagtuunan ng pansin at kumbaga pa i-apply din po natin sa ating buhay. And yun nga, wag nating gawing driving force, mga sombreros, ang inggit, at saka ang selos, at saka pati na yung guilt, mga sombreros, kasi ang daming mga tao nagigilty pa rin hanggang ngayon. And sabi dito, may mga tao din po na dinadrive ng kanilang galit. Okay? Ay nako, napakatindi po nito. Kahit mga magkakapatid, magkakapamilya, nawawasak dahil dito, mga sombreros. May mga nagpapabaranggayan, no? May mga nag-aawayan, may mga nagpapatayan. Yung mga konting tampo, konting galit, okay lang yan, no? Kumbaga pa isang araw lang, 2 araw. Pero wag na po sana nating paabutin pa na kumbaga pa maging gabi na. Napakadelikado po, mga sombreros, na mga taong driven or controlled by their anger. Kasi ang galit, mga sombreros, para yung ahas. Para kang nag-aalaga ng ahas na una, konting tampo. Tapos lalago yan, no? Pag diniligan mo pa ng galit, ng tampo, lalago yan. Parang yung tanim, mga sombreros, na kapag inalagaan mo siya, okay? Pag inalagaan mo yan sa puso mo, magiging galit, magiging puot, no? Magiging grudge, mga sombreros, magiging wrath. Kumbaga pa, pag lumago na yan, pag namunga, ang bunga niyan ay ahas. Tutuklawin ka na ikaw rin mismo ang papatay sa sarili mo because nag-alaga ka ng galit, ng puot, ng resentment, mga kasombreros. And hindi lang sarili mo ang kumbaga pa mahihirapan at masasaktan. Maraming tao ang kumbaga pa biktima nito, mga kasombreros, lalo na ni mga selos. Yung mga nagjowa, tapos inagaw ng ganito, may mga nagpapatayan, no? May mga nagkakaroon ng hidwaan, and napakadelikado, mga sombreros. So that is why we should be kumbaga pa released sa gantong driving force din po or kumokontrol sa atin, mga sombreros. So ang tanong pa rin natin, what drives your life? Ano yung kumokontrol sa iyo ngayon? Alright, so next natin, mga sombreros, ay driven by fear. Maraming mga tao ang takot, no? Marami kumbaga pa ang kinokontrol sila ng kanilang takot. Matakot na hindi makapasa, matakot na bumagsak, matakot na marami, no? Marami sa kumbaga pa self-imposed prison ang tawag dito, mga sombreros. Kapag meron tayong takot, na kapag nakita mo yung taong to, lang magtatago ka, no? Ay,
para ka naging introvert mga sombreros, no? Parang ganun. So takot ka makihalubilo, takot ka, dapat hindi ganun mga sombreros. Hindi masama mga sombreros ang i-release mo ang takot mo. Actually, it's the best way for you to be freed from that fear that you have. Another driving force mga sombreros ay materialism. Maraming tao, lalong-lalo na po sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, ang driven by materialism. Kumbaga pa, gusto lang nilang magkaroon ng ganito dahil gusto nila magpasikat, gusto silang mapansin, and ito is, kumbaga pa, you always want for more. You always want for this thing, that thing, no? And it's leading to misconception na having more will make me more happy. Having that kind of material will make me more important. Okay? More attention will be given to me. More secure. Pero yung mga ideas na ito mga sombreros ay hindi totoo. Okay? Puro kasinungalingan ni Satanas na kapag narito na sa atin yung lahat ng material, yung mga gusto natin, yung mga wants natin ng mga material things, ay magiging masaya na tayo. Hindi. Hindi po. Because contentment comes from God, and God will pour His contentment or His source of contentment and satisfaction sa ating spirit, sa ating puso, sa ating isipan. And that's the only time that we will be satisfied in contentment. We will not be driven by materialism. Okay? Possessions only provide temporary happiness. Ang possessions mga sombreros, mga properties natin, maaaring magiging blessing yan para sa atin. Pero kung yan yung magdadrive sa atin, na kumbaga pa, magtatrabaho ako because I want to, because I want this, I want that. Yun na po yung masama. Pero kapag nagtatrabaho tayo, tapos ang sentro ng buhay natin ay si Lord, ay blessing po iyon, mga kasombreros. So yun lamang po mga sombreros, no? And ito yung ating dapat na isipin parati, no? Huwag po tayong magpa-control sa jealousy, huwag tayong magpa-control sa envy or sa inggit, sa selos, sa guilt mga kasombreros, sa takot, sa galit. Huwag tayong magpa-control, talagang huwag tayong magpa-control sa mga materialisms mga kasombreros, sa mga material things. Huwag tayong magpa-control at magpa-drive mga kasombreros sa approval ng ibang tao. Hindi po all the time mga kasombreros. So yun lamang po, nawa po ay maghari at pagpalain po kayo ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa loob po ng ating tahanan, ng ating isipan, ng ating kaloob-looban, ng ating damdamin mga sombreros, so that the blessing and approval of God will be poured out sa ating tahanan. Thank you so much kasombreros, and pasensya na po hindi po ako gaano makareply kasi sobrang busy ni kasombreros, but I love you all. See you sa next segment. Paalam po, bye-bye.